Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Agosto 3, 2017, Huwebes sa Bayan at live tayo sa PTV4 and online sa Kilos Pronto, paring Alex. So yun, magandang hapon sa iyo, paring Erwin, at magandang hapon po sa ating mga kababayan, mga ka-KP. Medyo mahaba-haba tayo ngayon. Ay, salamat sa Diyos. At siyempre, maraming mga issues ngayon na bumabalot. Na isa na dyan yung isinampang impeachment complaint laban sa punong maestrado. Pero ang balita ko, hindi uusad. Walang sponsor. Walang endorser. Kailangan, pag nag-file ka, kahit sino pwedeng mag-file. Endorse. Pero ang problema, kung walang mag-sponsor, mag-endorse, wala. Wala. Hindi uusad yun. Doon na lang sa basurahan. Tinanong kanina ang mga Malacanang press corps, ang ating ASEC. Tinanong na, ano ba, ayos ba dito ang Pangulong Duterte? Sabi niya, no comment kami dyan dahil may sarili silang ano dyan eh. Siyempre. May sarili silang puder yan. Magkakahiwa-hiwalay. Yung branches of government. Two equal branch. Si Manong Digong, siya ay sa executive. Si Sereno naman, siya yung bossing sa judiciary. Natanong kasi ng mga Malacanang press corps dahil nung impeachment kay VP Leni, sabi na oy, itigil nun yan. Nagsalita ang Pangulo nun. Pero dito ngayon, kay Chief Justice, parang wala pa na-react. Antayin natin. Hintay lang. Kaya, imbestigahan at serbisyo publiko, eto na umpisa na natin. May-ari ng katayan ng hayop sa Lucena ang tigas ng ulo. Kahit may utos na ang NLRC, ayaw pa rin bayaran ang mga sinibak na empleyado. Alamin sa Kilos Pronto. M. Luwelier Pawn Shop, inirereklamo. Sinanlang sing-sing ng isang namatay, ayaw ibigay sa kapatid ng yumaw. Alamin sa Kilos Pronto. At mister ng OFW humingi ng saklolo, misis na nasa Saudi, ginugutom palagi at binubugbog ng amo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Bueno, umpisa na natin ang serbisyo publiko. Sumbong from di agad tayo, mga trabahador ng isang farm sa Lucena, inirereklamo ang amo. Hanggang ngayon kasi daw ay hindi pa rin sumusunod sa desisyon ng National Labor Relations Commission. Sige, ito paring Alex. Inireklamo ng grupo nila Rolando Belano Jr., ang may-ari ng FC Farm na si Felix Chua, dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ito sinusunod ang desisyon na ibinaba ng NLRC. February 2017 nang lumabas ang resolusyon ng NLRC tungkol sa illegal dismissal na kanilang isinampa noong 2016 laban sa kanilang employer.
nakasaad sa resolusyon na ibabalik sila sa kanilang trabaho at babayaran sila ng 8,450 pesos bawat isa sa mga araw na hindi sila pinapasok. Pero pagpasok nila sa farm, imbis na bumalik sila bilang matadero, ginawa na lang silang taga-tabas ng damo. At hanggang ngayon ay hindi pa rin binibigay ang 8,450 pesos. Na-demote. Kawawa naman. Na-demote Wala sila. nang ang budget, dinemote pa. Naku po. Kasama natin live dito sa studio po si Mang Rolando Belano Jr., ang isa sa mga empleyado ng FC Farm. Magandang hapon po, Mang Rolando. Magandang hapon din po mga sir. Alright, anong pinagkaiba? Farm yon. Farm po. Farm na ano? Piggery po yan at saka Piggery. manukan. Bakit? So pag farm, doon na kinakatay nyo na yung mga hayop? Paano sistema? Meron po silang katayan po doon ng... Yan ang trabaho nyo araw-araw, mga katay ng mga baboy. Manok. Yung isa po namin kasama yun. Oh. Tapos kami po sa pag-aalaga yung iba. Feeds, ikaw na feeds. Ako man sa feeds po. Feeds Pakain, naman. sa pakain. So tinanggal kayo, anong dahilan? Kaya tinanggal? Ano sabi? Ay, meron daw po silang investigasyon. Di naman namin kung alam kung anong investigasyon. Anong kaso? Mayroon daw pong nakawang nangyari. Nakawan. Alright. Pero wala namang pulis na sinampahan kayo ng kaso, etc. Ay, Wala. meron po silang pinatawag na pulis, sir, at dinala naman kami sa presinto. Oh. Pero sa presinto po, pagdating doon, pinauwi rin kami. Dahil walang ebidensya siguro. Ay, yung ko lang po sa... Alright, so fast forward tayo. Pumunta kayo, nagsampa ng kaso sa NLRC. Ano nangyari? Nanalo kayo? Opo. Pinapabalik kayo ng NLRC? Opo. Alright. Ngayon, nung bumalik kayo, ano nangyari? Ay, hindi na po kami pinapasok po, sir, sa farm na pinapasukan namin. Ano na lang, Doon po trabaho nyo? sa iba nilang pag-aari, sa terminal po yun na maraming damo. Pinagtatabas po kami ng damo doon sa katinding init ng Naman araw. yan. Abay, tarat. Ano Oo. Pero Sinuway nung may-ari, Pero oo. tanong natin, pareho ba sweldo? Ay, hindi. Mababa? Ngayon, nagtaas po sila. Kami po ay mababa. Doon. Doon sa pagkatabas. Anong sabi? Hindi nyo binalikan ng NLRC? O ano? Ay, ang NLRC po ay tagal pong umaksyon eh. Ay, natulog sa pansitan. Sandali, mamaya ha. Pati itong NLRC, sandali lang ha. Oo. Okay, babalikan na lang natin yan, paring Alex. Okay, sige. Dito tayo mga ka-KP, ang batas trapiko po ay sinagawa upang umayos ang daloy ng ating pong trapiko. Pero ibang usapan kung ang mga may problema po ay yung mga tagapagpatupad ng batas. Ito ang mga pukaw na mo na kwento ng Kilos Pronto. Panoorin po natin. Sa mga pampublikong lugar kung saan dagsa ang bilang ng mga motorista at pedestrian, kinakailangan mas kontrolado ang daloy ng trapiko. Bukod sa mga traffic enforcer, malaking tulong din ang mga karatulang nagpapaalala tungkol sa batas trapiko. Pero pansinin kung ano ang mali sa senaryong ito. Sa laki ng karatulang nakapaskil sa bangketa ng Novaliches, Quezon City, para bang invisible ito sa mga nagdaraang tao. Paano maiiwasan ang matinding trapiko sa kalsada kung pati ang mga tao nakikiratsada? Ang higanting ordinansang ipinatutupad ng Quezon City, malinaw na ipinawawalang bahala lamang. Pero teka, kaya naman pala makakapal ang mukha ng mga pedestrian. Dahil ang mga traffic enforcer na dapat na sumita sa kanila, tila pumepetiks. Naku naman mga sir, mas masarap kayong hambalusin ng karatula. Pukaw na mo! Deadma yung mga traffic enforcer. Tama ka eh. Ilalagay mo yung karatula, maglakad sa sidewalk. Oo. Pero saan siya lalakad kung punong-puno ng mga paninda ron? Yun, mga illegal vendors. Kaya hindi po kami anti-business. Ulitin Tama. po namin kami nila paring Alice itong Oo. Kilos Pronto po. Nakikiisa po sa mga negosyo. Kaya niya, negosyo yan. Tama. Pero Diyos ko po namang Pineapple Bayan, lalagay mo yung paninda mo sa gitna. Saan dadaan yung tao? Kaya, Di ba? kaya ang gusto ng tao, doon sa maluwag. Doon lang Oo. sa kalsada dadaan. Tama. Sumasabay sa mga sasakyan. Siguro, panawagan natin sa MMDA na Yan. maaaring pakiusog-usog lang. Correct. Hindi naman tayo kontra sa Kasi mga yan negosyo, ang di ba? ginagawa na ni Danny Lim ngayon. Yeah, Chairman At Danny Lim. unti-unti niya nang nililinis yung mga kalsada.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Honrado de la Cruz alias Dong, 59 anyos at may Alzheimer's disease, nawala noong Abril 17. Makipag-ugnayan lamang kay Leonida de la Cruz sa mga numerong ito, 0949-839-3039. Diane Manuel, 6 na taong gulang, nawawala noong ika-24 ng Disyembre taong 2015 sa Silca Subdivision Gate. Ngayon ay nasa pangangalaga ng Mother Caterina Roncalli Shelter Home Institution sa Cavite. Kung meron kayong impormasyon tungkol sa kanyang mga kamag-anak o magulang, makipag-ugnayan lamang kay Mary Joy Sartorio sa mga numerong 0910-606-7896 o di kaya 0917-506-3422. At balikan po natin ang reklamo ng mga tinanggal na matadero sa isang farm sa Lucena. Para matulungan tayo sa isyung ito, makakausap natin sa telepono si Ma'am Maria Zenaida Eusebia Campita, Regional Director ng Department of Labor and Employment, Region 4A. Magandang hapon po, Ma'am Zenaida. Magandang hapon din po, Sir Erwin. Opo, kasama po natin si Alex Santos, Ma'am. Live tayo dito sa PTB4 at ito po ang programang Kilos Pronto. Madam. Good afternoon po, Director. Okay po, sir. Magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Opo. Ma'am, may meron po kasing 4 na farm worker dito na illegally dinismiss ng kanilang amo sa isang farm sa Lucena. Ngayon, nanalo sila sa NLRC. Ang sabi ng NLRC, ibalik na sila sa kanilang trabaho bilang matadero at ibalik yung mga araw na hindi sila sumahod, 8,400 bawat isa. Opo. Tinanggap naman sila nitong Felix Chua, yung may-ari ng farm, pero hindi na sila matadero kundi taga-tabas na lang daw ng damo at hindi pa rin ibinabalik yung binibigay yung 8,400 na nila bawat isa, ma'am. Sir, yung po bang pagkatanggal sa kanila ay yung pagkabalik nila sa ayon sa decision ng NLRC? Yes. Opo. Opo. Tapos yung kung nung ibalik sila, pareho pa rin po ang salary? Pareho pa rin ba? Mababa. Mas mababa, ma'am. Kasi taga-tabas sila ng damo. Dati, ma'am, matadero sila. Medyo social at high-tech. Ano po? Taga-chop-chop na mga leeg ng baboy, bakat, manok. Essentially, hindi po nasunod yung utos ng ating NLRC ng reinstatement sa kanilang dating position. Correct. Gusto ko po sanang makita yung decision niya. Makakatulong naman po. So, ito po ay NLRC. Makakatulong din po kami para ipaalam sa NLRC na ganun ang kinasapitan ng mga workers na iyan. Alright. Ganito lang gagawin natin, Ma'am Zenaida, no? Papupuntahin namin dyan bukas sa yung tanggapan. Sasamahan namin ito mga ito para dyan na po sila idulog nila yung kanilang reklamo. Sir, baka po pwede nating masilip sino pong sangay ng NLRC? Sa Kalamba po ito. Kalamba NLRC, ma'am. Sige po. At tsaka ma'am, ibubulong lang ako sa'yo. Mababagal daw ito mga taga-NLRC. Saksakan ng bagal. Yung sir, pwede po niyong puntahan niya ng Executive Labor Arbiter po dyan, Ella Jean Santos. Akalain mo, ma'am, sabi po, ang bulong sa akin dito, yun na raw yung humawak, ma'am. Napakabagal pa rin. So wala tayong asahan pala dun, ma'am. Di, kaya nga kayo tinawagan namin, ma'am. Opo, sir. Ang akin pong magagawa, since yung decision ng NLRC ay i-follow up. Yeah. Ngayon po, hindi po naman namin sila pinipigilan na meron po ang dole na provincial office sa mismong terminal sa Lucena. Pwede po silang magpatulong. Nangungupahan po yun doon sa may-ari. Kanya po yung lupa doon. Ma'am, naku ma'am, salasalabat nila ang problema nito. Mukhang yung may-ari ng farm, pag-aari na yata buong Laguna. Dahil yung nirerentahan ng Department of Labor na building sa Lucena, pag-aari din ito nung may-ari ng farm.
Pero sir, kami naman po ay independent dyan at kami naman po ay okay. nagsubayan. Masiguro. Ikaw naman, magtiwala ka naman ng konti pa minsan. Anak ka ng patis talaga, oh. Lahat na lang anak na. Paano saan pa tayo magre-reklamo niyan? Oo nga. Oh, bigyan mo muna, wala pa. Sige ma'am, gano'n na lang. Sasamahan namin bukas ito para makita niyo yung papeles at yung kanilang reklamo ay matugunan. Ano po? Sir, mga anong oras po para po yung aking assistant director ay in your convenience. Kung anong gusto po ninyo, kung umaga po, alas 10, alas 11 o hapon, no problem. Para mapasama ko po yung aking ARD. Kasi nandito po ako bukas sa central office. Pero papasamahan ko po kayo sa ARD ko. ARD, Assistant Regional Director. Sige ma'am. Alright, maraming salamat po ma'am Zenaida. Okay, you're welcome po anytime, sir. Thank you. Bukas samahan ka na namin. Ha? At kung paloko-loko yung sagot, kasama mo kami. Ikaw na masyado kang suspityoso. Magtiwala ka muna. Porkit nag-oo pa lang. Wala nang patutungan yung reklamo natin. Lahat na lang may problema tayo. Malay mo, umaksyon itong dole na ito. Siyempre, nagbabayad. Hindi naman libre yun. Nagbabayad yung gobyerno ron ng renta. Makakutos yung mga buhok ng itong mga taga-NLRC. Pero yung tama siya Yung NLRC medyo mabagal nga talaga. Yun. Dito ho tayo mga ka-KP. Kinilala ho ng Department of Tourism o DOT ito pong French na free diver na si Guillaume Neri. Nandito ho siya sa Pilipinas para ho libutin ang possible na diving sites po, diving spots dito po sa Pilipinas upang i-promote ang free diving. Alam ba ho ninyo yung free diving? Hindi pa? Hindi pa. Ito, panoorin ho ninyo. Noong nakarang linggo, dumating sa bansa ang French freediver na si Guillaume Neri at opisyal na kinilala ng Department of Tourism o DOT bilang Philippines Freediving Ambassador. Kasulukuyan niyang nililibot ang iba't ibang diving spot sa bansa kasabay ng mga workshop at pag-promote sa Pilipinas bilang top freediving destination sa Asia. If you want to learn how to hold your breath, first, you need to learn how to breathe. This is the first step. Tamang paghinga, ito raw ang pinakamahalagang dapat matutunan sa sport na freediving o breath hold diving. Sa freediving kasi, isang hininga lamang ang baon mo mula sa pagsisid hanggang sa pag-ahon. Kaya naman, bago lumusong, sumasabak muna sa matinding breathing exercises ang mga diver. And when you exhale, ayon kay Neri, na isang world champion freediver, kung matututunan daw ang tamang teknik sa paghinga, mas mahaba raw ang itatagal mo sa ilalim ng dagat. Because if we can control our breathing, we can control the oxygen we're using, we can control the heartbeat, we can slow down the body. And then, you can hold your breath for much longer. Ang breathing technique ay isa lamang sa mga tinuturo ni Neri sa kanyang 3-day workshop sa freediving headquarters sa Lapu-Lapu City, Cebu. 13 kalahok mula sa iba't ibang bansa ang dumayo pa ng Pilipinas para makasama sa workshop ni Neri. When I saw Freediving HQ in the Facebook page that GUM is coming, so I'm so excited, so I enrolled for it. So I don't care whether I'm too new for it. So if I'm too new, then I just take it as fun freediving. At least I learned something. I started around 3 years ago and I really got into it right away. I used to do scuba diving, but with freediving I really discovered a new approach, a sport, and it's all about relaxation and enjoyment. So it's really something very different that you cannot find anywhere else. Last day ng Cebu workshop, nag-enjoy ang lahat sa fun dive. Naki-explore na rin ang asawa ni Neri na si Julie na isa ring freediver. At ang kanilang chikiting na mahusay na rin sa sport na ito. We try to take her with us as much as possible. We want to give her the love for the nature, for the water. I don't care if she becomes a freediver or not. I will just be happy if she likes to be in the water. And for the moment, she loves it. Like, she was the last one who wanted to go out of the water. She enjoys seeing the fish, she enjoys being in the water, she enjoyed diving just 2-3 meters. And it's so nice to share this with the family.
Sa pagbisita ni Neri sa bansa, positibong DOT na makakahatak pa ito ng mga turista para bisitahin ang freediving spot sa Pilipinas. It actually brings in conversion in terms of tourist arrivals. Kasi ang dami niya ring social media channels dahil nga top personality siya. So, yung exposure natin, not only one platform like sa Facebook, meron din Twitter, and then meron siyang mga agents. Noon pa man, marami na rin Pinoy ang nauhumaling sa freediving. Tulad na lamang ni Doc Mark na isang head and neck surgeon. Kaya na raw niyang maabot ang lalim na 43 meters sa loob ng 1 minute and 50 seconds. Feeling under the sea is complete silence po. You can only hear your heartbeat. Lang, calmness, nirvana, as if parang you're under total sleep. You're asleep under the water. Parang ganun po. Yun po parang super relaxing. Si Jan naman, 3 taon ng freediver. Para kay Jan, relaxation sport ang freediving at tamang-tama para sa mahilig sa ocean exploration. Pero higit pa sa personal gain, nais din niyang ibahagi sa iba ang mga paraan para maging ligtas habang nasa ilalim ng dagat. So I started gathering people around Cebu and we formed a community called Dive Tabay. And it's the largest freediving community in Visayas and Mindanao. We are now all over the Philippines. And we're just really people who advocate the safe practices of freediving. There's something therapeutic about being under a lot of pressure from the water, cutting off your senses from the noise and everything, and just, being one with the water. It's just an amazing experience. Nakatakdang ganapin ang isa pang freediving workshop ni Guillaume Neri sa Mualboal, Cebu sa darating na August 4 to 6, 2017. This workshop is going to be at the end of our trip in Philippines. In between, we're going to visit all the places, all the islands. So we're going to enjoy and discover the magic of the place. Anyway, cambio naman tayo. Singsing ni Lola hindi matubos-tubos sa pinagsanlaan. Ang mga kaanak ay natatakot ngayon na baka maisama sa auction ang singsing. Narito po at panoorin natin. July 16, 2016, pumanaw ang kapatid ni Lola Estela Castillo na si Juanita Castillo. Pero kasabay ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay ang pangambang mawala na rin ang tanging alaala nito. 2 linggo matapos ang pagkamatay ni Lola Juanita, nakita raw nila ang papel de ahensya ng M. Luwelier Pawn Shop. Dito nila nadiskubre na nakasanla ang singsing nito sa halagang 6,500 pesos. Kaya naman agad sila nagpunta sa nasabing pawn shop sa Arayat, Cubao Branch. Dahil patay na nga ang kapatid, hiningan umano sila ng death certificate. Ibinigay naman daw nila ito sa M. Luwelier at nang bumalik sila sa pawn shop, hiningi naman ang birth certificate ni Lola Estela. Muli nila itong ibinigay sa pag-aakalang ito na ang kailangan para matubos na ang singsing. Pero sa ikatlong pagkakataon, hiningi naman daw ang government ID ni Lola Estela, marriage contract at death certificate ng mga magulang nila. Dito na nagsimula magduda na tila installment ang hinihinging mga requirement. Bukod pa rito, may panibago pa raw kailangan ng pawn shop na tuluyang ikinagalit ng buong pamilya. Ito ay ang Special Power of Attorney o SPA na dapat pirmado ng lahat ng magkakapatid at ibang kamag-anak at isa pang affidavit of undertaking. Susme! 1 taon nang nakalipas, tila pahirap ng pahirap ang kailangang requirements ng pawn shop. Pinuntahan ng surveillance team ng Kilos Pronto ang pawn shop sa Arayat, Cubao, Quezon City. Sinabi sa amin ng staff na nagpalit sila ng manager kaya hindi na na-turn over ang mga dokumento ni Lola Juanita. Ayun naman pala. Tumawag kami sa office. Yung mag-process kasi ng transaction niya, sir, umalis na kasi dito. Nag-alala na si Lola Estela dahil nasa abroad na ang iba nilang kapatid. Kaya paano nga naman makukumpleto ang pirma sa SPA? Umabot na rin sa halos 6,000 pisong interest at principal na ibinabayad nila, wag lang marimata. Pero tila ayaw pa rin i-release ang singsing. Sa pamunuan ng M. Luwelier, ano ba dapat na proseso para maibalik na ang singsing ni Lola?
Para bigyang linaw ang isyong ito, makakausap natin si Sir Dindo Santos, ang Direktor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Integrated Supervision Department 1. Magandang hapon po, Direktor Dindo. Magandang hapon, Erwin and Alex, and also to your listeners of your radio program. TV po tayo, sir. Live tayo sa PTV4 and of course sa Facebook, sir. Okay. Apo. Salamat, Erwin. Alright. Sir Dindo, meron po kaming complainant dito. Actually, yung kanyang sister ang nagsanla ng alahas doon sa M. Luwilier. Okay. Alright. And the sister died without telling them na may nasanla ako dito sa M. Luwilier, pwedeng kunin ninyo. She did not do that. Kaya na-find out lang ng sister niya na may nakasanla dahil nung tinignan yung mga gamit nung namatay niyang kapatid, doon niya nalaman. So, what she did, she went immediately to M. Luwilier, babayaran niya yung magkano man yung utang, etc. Pero ang dami raw hinihinging requirement ng M. Luwilier, sir. Okay. Ang gusto niya lang, sir, susunod naman sila pero sobrang dami ng proseso na isang taon na pabalik-balik po sila, pabalik-balik. They're having a hard time. And natatakot sila, sir, baka maiprenda, mai-auction na ng M. Luwilier yung alahas ng kapatid nila. Okay. Regarding this matter, ang expectation of the BSP on this matter is the pawn shop should have an internal policy regarding, for example, their owner already died. In this case nga ho, namatay yung kapatid ni Miss Stella, si Juanita. So in this case, katulad din po sa mga ibang kaso sa bangko, sino po yung mga posibleng legal heirs na kamag-anak relative dito sa napasukan? Kasi po there's a contract between the owner, si Juanita po yung namatay, and si Estela. Si Luwilier po, di ba po? Yung loan agreement. So in this case, ang mangigibabaw kung ano po yung napagkasunduan nila. Then afterwards, ito na nga po, namatay na, kung na-establish ni Estela na siya yung pwedeng makipag-transact, kasi on the part naman ng pawn shop, titingnan nila yung mga possible legal constraint, legal implication, di ba po, dahil may mga... Sir Dindo, makasingit lang po. Nasunod na po yan eh, ma'am. Tama po? They did that, mga death certificate, yung kanilang relationship, etc. Okay, na-establish na. Opo. Okay, so, sa ganito pong pagkakataon, in this situation, if Miss Stella has already a sufficient fund to pay for the outstanding loan. Opo. So kung na po na mababayaran na based doon sa pong ticket, pwede na pong doon sa pagkakataon na yon ma-redeem. Una po, may mga requirements po ang mga pawn shop. Ano yung mga kailangang dokumento for the redemption ng pawn? Sir Bernard, sandali lang po sandali lang, sir. Give me a second kasi wag niyo po ibababa, kakausapin lang po natin itong Regional Director Manager ng M. Luwilier, si Mr. Bernard Oclarit. Magandang hapon po, Sir Bernard. Sir Bernard, good afternoon. Sir Bernard. Yes po, yes Ayun, po. Good afternoon po. Sir Bernard, good afternoon po. Yun. Sir, paano po ito? Itong problema po ni Aling Estela, gusto ito ba marirelease po yung alahas ng kanyang kapatid? Sir? Opo naman. Release mo. Actually, nalaman ko kagabi, kahapon pala tumawag sa akin si Tinian. Siguro nagkaroon lang po ng misunderstanding po dun sa frontliner namin. Pero okay. So, may babalik, Sir Bernard. Naputol. Sabi niya, nagkaroon lang daw, ma'am, ng misunderstanding. Okay. Ayun, nandito pa. Sir, so, gusto lang po malinawan natin kung may babalik po. Kasi ready naman si ma'am, babayaran yung utang ng kapatid niya dyan sa inyo. So, ibibigay po. Sir Bernard. Sir? po kaming interest na... Hello? Opo, go ahead. Wala naman po kaming interest na hindi po ibigay ang item niya dahil gusto nga po namin na
na matubos po yung mga nakasanla sa amin. Perfect. Okay. Alright, sir. So, ganito lang po. Bukas po, sasamahan namin si Ma'am Estela sa inyo. Pwede po ba? Doon sa Sanglaan? Sir? May delay lang yan. Pwede po. Okay. Ayun. Sige, sir. Nako, maraming salamat po kung ganon. Sir Bernard Oclari, thank you po for your time with us this afternoon. Ayun. Thank you po. Okay. Alright. Thank Si Sir Dino Dindo ng BSP. Sir, okay na po. Maraming salamat po, Sir Dindo. Yeah, thank you very much for helping the Payet. Opo, thank you din po. Okay. Ma'am Estela. Salamat Bukas. din po. Okay. Tama naman po, wala silang interest. Ang gusto lang nila, babayaran yung utang at saka etc. interest siguro and all that. Ibibigay naman bukas. Opo, Okay po? salamat po. Ay, you're welcome, ma'am. Anytime, ma'am. Ayun, at least meron silang remembrance sa kanilang kapatid. Of course. Okay, sa amin pong pagbabalik, ang ating pong Kilos Pronto, tutuganan po natin ang mga sumbong ng ating pong mga kababayang OFW. Huwag po kayong mawawala. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Tatay Carlito Horilla, huling nakita mga alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa Farmers Market. Nakadamit na aqua blue, polo shirt at maong pants at rubber shoes na puti. Tumawag kina Cesar Horilla, Jocelyn Horilla, 0933-130-0706, 0999-968-8963 o sa kanilang telepono 044-797-6266. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto, mga ka-KP. Sumbong OFW po tayo. Isa pong OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia, gusto pong makauwi na ho ng bansa pero ayaw ho ng kanya pong Arabong amo. Humihingi na ho ng tulong si Leticia Palomar, ang kababayan po natin mula po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa kanya, nitong Marso pa natapos po kanya pong kontrata. Nang magsabi ho siya sa kanyang among Arabo, abay pinakausapan siya na pagkatapos lamang daw ho ng Ramadan, pwede na ho siyang umuwi ng Pilipinas. Okay. Pero, ang ipinagtataka ho ng ating po kababayan, isang buwan ho tapos ang Ramadan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po siya pinapauwi ng kanya pong amo at hindi pa rin po ibinibigay ang kanyang sahod. Ito, narito po ang kanya pong panawagan po. Tulungan niyo po ako. Gusto ko na po makauwi sa Pilipinas. Makasama ko lang ang bangkaya ko. Nahihirapan na po talaga ako dito. Sana tumawag ulit yung agency ko. Tapos na kontrata ko nung March pa lang. Hanggang ngayon hindi pa rin ako napunta ng ticket. Okay, para sa Kilos Prontong Aksyon, paring Erwin, makakausap natin si Miss Josephine Tobia, ang Social Welfare Officer ho ng OWA. Good afternoon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon. Okay, Ma'am Josephine, si Leticia ho, ang una hong sabi ng kanyang among Arabo, okay naman, pwede siyang umuwi pagkatapos na ho ng Ramadan. Pero natapos ilang buwan na ho nakalipas, hanggang ngayon, nandun pa rin po siya, ma'am. Paano ho pwede natin gawin dito, ma'am? Papatawag natin yung agency para malaman kung ano ang reason bakit may delay sa kanyang pagpapauwi at despite yung 1 month finished contract na siya. Yes. Para maliwanagan yung rason bakit. Ma'am, ang initial na binigay nila sa mga tao namin nang tumawag yung mga staff namin kahapon ay dyan ka na lang, total dyan ka na lang muna, total gusto ka ng amo mo. Kita mo kung kawalang hiyaan ng mga demonyo na agency, ma'am? Oo.
they always take it personal, yung mga ganyang nila, transaction nila. Hindi nila nilirespeto yung kontrata. Ma'am, yung agency po niya is NRS Placement Agency. We're trying our best na tawagan nyo sila pero hindi ko namin makontak ko, ma'am. Sige po, papatawag natin yan tomorrow at malaman natin kung kailan papauwi niyang worker na yan. At dapat lang, kung pinagtrabaho siya ng 1 month, bigyan siya ng sweldong 1 month. Yes. Pero gusto na po niya talagang umuwi, ma'am. Yung nga lang, sagot sa earlier sa staff namin itong agency na ito, diyan ka lang muna kasi gusto ko naman ng amo mo. Ito mo loko-loko. Mga kwan yan, abuso. Siguro, ma'am. Kailan, oo. Ma'am, meron pa pong isa, po, ay sasamantalahin na namin, ma'am. Sure. Ito, asawa naman ng 50 anyos sa OFW sa Riyadh. Gusto nang mapauwi ang asawa. Ayun, pasensya na. Sumasablay po yung prompter namin, ma'am. Anyway, nais nang mapauwi na Pilipinas ni Jerry Manibo ang kanyang misis na si Vilma Manibo, isa pong OFW sa Riyadh. Dahilan niya, madalas daw saktan ng among Arabo ang kanyang asawa. Sampal, dagok ang madalas itong matikman sa kamay ng amo. Umabot na raw sa puntong hindi na napapakain ang asawa niya kahit kayod kalabaw na ito sa trabaho. Mas lalong nag-alala ngayon si Jerry para sa asawang si Vilma dahil hindi na niya ito nakakausap. Hindi pa naman daw sila lumalapit sa SNI International Management Incorporated, ang ahensya ng kanyang asawa, dahil wala siyang pamasahe para makarating ng Maynila. Pakiusap niya ay matulungan siyang mapauwi na ang kanyang asawa, Ma'am Josie. Yeah, tatawagan namin yung agency niya para mapauwi siya ng agad-agaran. No? Alam niyo naman yung mga agency na yan, kung talagang, yun na nga napapansin namin, pag wawala talaga intervention ng government, babagal-bagal. Sige po, ma'am, asahan po namin na ma'am ang inyong tulong, Ma'am Josie, lalo na po yung isa na tapos na yung kontrata, ayaw pa rin pauwiin ng employer niya, ma'am. Yes, so we will ensure na makauwi yan at mabigyan ng sweldo ng mga araw ng pinagtrabaho niya. Pati ma'am, pareho naman pala itong Riyadh, Saudi Arabia ho, si Vilma at si Leticia. Pagsabay na ho natin sila, ma'am. Yeah, sure, oo. Papatawag namin yung mga agencies na yan. I can assure you na pag pinatawag ng OWA yan, napapauwi naman yan. Alright, very good. Okay, ma'am. Salamat po, Ma'am Josephine Tobia. You're welcome. Thank you, ma'am. Samantala, paring Alex, sumagot naman itong agency na nasa linya si Marinol Kilingen, ang sekretary ng SNI International Management Incorporated. Magandang hapon, Marinol. Yes po, good afternoon po. Okay, ma'am, si Mang Jerry, hindi po lumapit sa inyo dahil walang pamasahe, pero tumawag po sa amin, humingi ng tulong para yung kanyang misis mapauwi. Opo. Ano po ang plano, ma'am? Nasa office na po namin siya ng Saudi, and then hawak na siya ng mga nasa office namin, nasa office na. And then, ipaprocess na lang po yung exit niya para po pauwi na po. So, wala na siya doon sa kanyang, wala na na po siya sa employer niya. Ay, salamat, wala na siya kay Lucifer. Okay, nasa opisina niyo na sa Saudi. Sige, ma'am, nako, maraming salamat kung gano'n. Ano po? Okay po. Yan ang mga gusto nating marinig. Yes. Yung nandun na sa office namin, wala na sa mga impyerno, wala na kay Beelzebul o sa bahay ni Lucifer, nandoon na siya sa agency. At least safe na. Diba? Kaya pwede natin ilagay yung agency ni Vilma na SNI, nasa approve yan. Approve? Yan. Pero yung marami... NRS, naku po. NRS? NRS dito yan kasama yan sa listahan. Nangunguna actually, number 1, yung Demon Employment Agency. Pangalawa yata yung hayop na ahensya na yan. Maayusin na ho ninyo. O ito, antabayanan nyo po ang kilos pronto nating pag-aksyon sa inireklamo pong veterinary clinic dyan ho sa Visayas Avenue, Quezon City. May aksyon na po yan.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik po ang Kilos Pronto Veterinary Clinic sa Quezon City na mayroong illegal cremation services. Kilos Pronto nating inaksyonan kasama ang mga kawani ng Business Permit and Licensing Office ng QC. Panoorin po natin. Likas na sa ating mga Pilipino ang hilig sa pag-aalaga ng mga hayop. Kaya naman, naging isang magandang benta ito upang magtayo ng negosyo para tugunan ang pangangailangan sa pag-aalaga ng mga hayop. Pero ang veterinary clinic na ito, hindi lang buhay na hayop ang pinagkakakitaan, pati mga patay, may income. Ano to? One-stop shop? Ang St. Francis Animal Clinic and Grooming Center na matatagpuan sa kabaan ng Visayas Avenue, lungsod ng Quezon, ay inuulan ng reklamo. Hindi lang pagiging vet clinic, ang serbisyo pati crematorium pinatos. Kaya hiling ng mga residente na malapit doon ay patigil na ang pagkikremate ng mga patay na hayop dahil sa nakakasulasok at delikadong amoy nito. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Agad kinumpronta ng Kilos Pronto ang may-ari ng naturang klinika. Si Dr. Mac Yang ng St. Francis Veterinary Clinic. Magandang hapon po, Dr. Yang. Nako, wala kayong permit. Ay, sus. Kailan nyo isasara yan? Immediately ho. Eh, gusto ko ngayon mismo isara yan. Ano? Mali ho yan, Doc. Mali. Pasensya na ho. Dahil walang permit ang cremation service na ino-offer ng St. Francis at ang peligrosong epekto nito sa mga kalapit residente, agad nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto sa hepe ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Quezon City Government at malugod na tinugunan ang reklamo. So, nilagyan ko na ng violation at dapat itigil niya immediately yung pagkikremate ng aso. Otherwise, we will be forced na isarado yan dahil wala na yun sa kinuha nilang permit. Kinabukasan nagtungo ang KP team sa tanggapan ng BPLO upang Kilos Pronto aksyonan ang naturang problema ng mga residente. So since may concern ng health, immediately i-close na lang natin. So ngayon, actually pagkatapos natin, yung mga tao ko inaantay na lang yung police na mag-a-assist sa amin. Agad nagpalabas ang BPLO ng closure order upang ipasara ang naturang klinika at hindi na ito makapaminsala pa. Wala ang may-ari ng pet clinic nang dumating ang mga otoridad, pero sapat ng dahilan ang paglabag sa walang kaukulang permit ng St. Francis sa kanilang crematorium at kapahamakan sa kalusugan para ipasara ito. Kaya laging paalala ng Kilos Pronto, hindi masama ang mangarap ng malaki sa negosyo basta ang paraan na ginagawa mo ay walang napeperwisyo. Yun. Ulitin natin, parang Erwin, tayo ay hindi naman kontra sa mga negosyo. Natural, basta mabuti lang ang pero kung proseso kayo ng negosyo dokumento. ninyo nakakaperwisyo, wag naman hong ganon. Ano ho? Kaya doon din po sa mga may mga problema, palagay ho ninyo kayo mga biktima ng mga abuso, mga ganitong sistema, alam niyo na kung saan kayo lalapit. Oras o minuto lamang, kagaya ho niya, napasara namin, minuto lang. Yeah. Dito na ho kayo lumapit, wag na kayong paligoy-ligoy kung saan, maligaw pa kayo. Dito ho sa aming tanggapan sa Kilos Pronto. Tama yan, parang Erwin. Yung mga may-ari ng mga pets na suki ho doon, lumipat na kayo yung bang ano? Lipat na. Pet clinic. Yun. Okay, dito. Ako rin, may good news. Isa na naman pong kababayan po nating OFW na nakauwi na ho sa ating pong bansa. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Asing ko ng Mayo, humingi ng saklolo sa Kilos Pronto si Salud Poras, nanay ni Riza Cerda, isang domestic helper mula sa Hafar Al-Batin, Saudi Arabia. Natapos na kasi ang kanyang kontrata noong March 2017, ngunit
Makalipas ang 2 buwan ay ayaw pa rin siyang pauwiin ng kanyang among Arabo. Yun nga lang, tinatago yung mga dokumento para ho siya makauwi, no? Hindi na rin siya makalapit sa kanyang agency dahil matagal na pala raw itong nagsara. Kaya naman, kilos pronto kaming nakipag-ugnayan kay Josephine Tobia, ang Welfare Officer ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sige, ipapacheck natin para ma-expedite yung pagpapauwi sa kanya. Okay. At makalipas lamang ang mahigit 1 buwan, masayang nakabalik bansa na si Riza at narito ang kanyang mensahe. Maraming salamat po kay Sir Bentul po at sa lahat po ng staff ng Vita. Nakauwi na po ako ng Pilipinas. Maraming salamat po sa agarang pag-aksyon, sa mabilisang pagtulong. Maraming salamat po. Ayun, Riza, welcome back sa Pilipinas. Welcome back. Malalaman mo na Pilipinas, yung background niya. Oo, tsaka nawala ng stress. Nawala ng stress. Talaga stress na stress siya sa Saudi. Kaya Riza, pwede ka pumunta sa mga beauty parlor ngayon. Ay, dito lang kala Cesar Laino. Tirahin niya na tirahin. Ayun, ayos. Anyway, higit sa sumbungan, investigahan at isyung kailangan solusyonan ang serbisyo pampubliko, dapat kilos pronto.